Hi mga Mars! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. I-share ko lang itong recipe na natutunan ko sa YouTube Academy, no? Kahit kahit sino ngayon pwedeng-pwede na magluto. Ang tawag dito ay garlic pepper chicken with mushroom. Actually, dinagyan ko na lang siya ng mushroom. Kasi masarap naman siya pag may mushroom. Dito nga, nagpainit na tayo sa kawali ng mantika, no? High heat hanggang sa uminit ang ating mantika at kapag uminit na, ilagay na natin ang ating bawang, gisa-gisahin ng kaunti. Pero i-medium heat muna siya para hindi ganong matusta or masunog yung ating bawang. Dito nga sa recipe na to, hindi na natin kinakailangan ng sibuyas, no? I follow the instruction lang mga ate, kaya huwag niyo na akong tanungin kung bakit walang sibuyas. Ayan, gisa-gisain lang natin, halu-haluin para hindi siya pantay ang pagkakaluto, no? After niya, no, mag-golden brown. Ang aim natin talaga is mag-golden brown pero hindi siya masyadong brown na pag kinagat mo ay mapait na. Sa puntong to, hinanda ko na yung manok ko. Wing part yung manok na available sa amin, kaya ito yung binili ko. Actually, napakahirap pagka wing part yung niluto mo. Kasi hindi mo siya basta-basta mababaliktad ng maayos kasi nga may mga nakabukang wings. So, kapag ka magluluto kayo ng ganitong recipe, as much as possible, huwag wing part. Kasi mahirap. Diyan din, no, nilalagyan ko na siya ng pangpalasa. Konting seasoning, lalagyan din natin siya ng pepper. So, tansya-tansya lang ang mga ginawa ko dyan. Kasi, sa pagluluto naman, ikaw ang masusunod eh. Depende sa preferred mong lasa. Kung medyo maalat, matabang, no? So, it's up to you. Wala namang tama o mali. As long as magiging masarap para sa iyo at sa pamilya na pinagluluto mo yung recipe na ginagawa mo. So, ibaliktad na natin yung ating mga chicken. Huwag nating hayaan na siya ay matutong. So, babalik na rin. Nakita nyo, di ba? Hindi lahat ng part talaga is masasakop na makapis sa surface ng ating kawali. Kasi nga, may mga nakabukang pakpak. Sa pagbaliktad natin ng chicken, make it sure na sana lahat ng surface ay maluluto. Kasi nga, ang pangit naman kumain ng hilaw ang loob, di ba? So, that time, nakakulo-kulo na siya ng kaunti. Pinag-brown-brown ko na yung kabilang side. So, next side naman. So, it's depend to you, no, kung paano mo lutuin. So, kapag ka ganitong part yung niluluto, siguro mas maganda pakuluan mo muna. Or hati-hatiin. Sa part na to, hinayaan ko muna siyang mag-isa. Hinayaan ko munang kumulo ng kumulo. Sa part na to, hindi mo pa talaga makikita na luto na siya. Kaya, mistisa pa ang ating manok. No, kaya, yan, binaliktad ko na siya at medyo natatan na siya. Okay. So, hanggat maaari, yung ating spatula ay gentle lang ang pagkaka-flip or pagkakahagod sa ating mga manok para hindi madurog. Sa puntong to, medyo kinakabahan na si Ating. Baka pumalpak ang aking recipe. So, first time ko nga pala itong ginawa, no? So, medyo hinayaan ko na siya dyan. Nilagyan ko na ng butter. Okay. Sa instruction naman anything na ilalagay mo is may mga measure. Pero this time, para mas malasa, 3 tablespoon ng butter ang nilagay ko. So, tansya-tansya lang din. Kasi wala namang perfect pagdating sa pagluluto. Dito, nilagyan ko ng konting asin para
mas malasa-lasa siya ng konti, no? Hindi ko na masyadong dinamihan, konti lang kasi nga may butter naman siya, salted butter yung nilagay ko kanina. At nilagyan ko pa ulit ng konting paminta. Hayaan mo muna siyang kumulo para maluto siya ng maayos. So, dito na nga sa part na to na makikita na natin na nag-golden brown na talaga yung manok at malapit na siyang maluto. Kaya inilagay ko na yung ating mushroom. So, malaki kasi yung mushroom ko kaya inilahat ko na. Actually, konti lang dapat ilalagay ko. Kaya lang, ano pang gagawin natin sa ibang mushroom? So, masasayang lang kung wala ka ng ibang paggagamitan. Kaya nilagay ko na lahat para mapakinabangan siyang lahat, no? At that point, kasi mas madali namang maluto yung mushroom. Kaya lang dapat lutuin talaga siya ng tama para hindi siya, iba kasi yung texture ng mushroom pag hindi siya luto. So, kinudkod yung ating mga gilid-gilid, no? Kasi nagpapadagdag ng lasa yan. Okay? So, halu-haluin mo lang ng konti, bahagya, para kumalat yung ating mushroom, yung lasa ay kumapit din sa ating mushroom sa chicken. Para maya-maya ay ready na ang ating garlic pepper chicken with mushroom. At this point, malapit na siyang maluto, pero tinakpan ko siya para mas lutong-luto yung ating loob. Okay, so makikita mo na, so tuloy-tuloy lang yung ating pagkulo. Nga pala no, nasa low heat na yung ating apoy nung tinakpan ko siya. At eto na, luto na ang ating garlic pepper chicken with mushroom. So, pwede nyo rin gawing beef or pork, depende sa preferred nyo, no, na ulam. So, kami, chicken kami for today, chicken. Yan. So, lahat ng ating, ilalagay natin dito, pati yung ating nagmamantika, no, na butter, ilalagay mo rin siya dyan. Okay, so depende kung gaano karaming butter ang isasabaw mo sa kanin kasi malasang-malasa na po iyan. So nakita nyo, no, parang nawala or kumonte yung ating mushroom. So that's it. Ito na ang ating garlic pepper chicken with mushroom alayora. Thank you for watching mga Mars. Masarap, promise. Bye!